Malapot na ba kayo sa araw-araw na kakakayod? So, dream job ba? Pag babae pinimikapan mo, ang bilis mo. Ay ruro, ang tagal-tagal mo. Si Jory, walang karekla-reklamo kahit nanlalagkit na sa kanyang trabaho. Si Jory kasi, tigapahid ng oil sa katawan. Lalo na sa abs ng mga artista at modelo. May oil para makintab. Ang daming natutuwa dahil sana all ganyan trabaho. Panalo ka. Kabilang sa kanyang mga naging kliyente, sina Adrian, Luis Alandi, Troy Montero, at ang kanya mismong ultimate celebrity crush. Ang dream ko talaga dati, si Kuya Derek Ramsey. Kailangan talaga walang mali siya. Kasi pag binigyan mo ng mali siya, ireklamo ka ng mga artista na tinatch mo yung ganito nila. Kakasaka kaya sa ganitong klase ng trabaho? Kung sila ang tatanungin, G o go lang. Nagsimula raw talaga si Jory na taga-spray ng tubig sa mukha at katawan ng mga celebrity. Pag ang requirement, kailangan silang magmukhang pinapawisan. Assistant lang din ako. Tuturuan ako ng tito ko. Ganito, pawis. Ang pagpapahid ng oil when duty calls lang daw talaga. Si Jory kasi, makeup artist talaga. Nakapundar po ako ng paunti-unti. Kada sahod ko, bumibili ako ng blower, plancha, brush ng makeup. Pinilit ko magkaroon. Tsaga-tsagaan lang talaga. Hindi na ako magkakaila sa iyo. Kasal na nga ako sa'yo pero nagdududa ka pa rin na may lalaki ako. Kasi nga umaalis ka ng bahay nang walang paalam. Alerto at matyaga namang nakikinig sa sulok si Jerry sa mga kasamahan niyang umaarte sa studio. Isa kasi siyang soundman o yung mano-manong gumagawa ng sound effects sa radio drama na dumadalang na rin. Kailangan ko talagang ibigay yung talent ko sa pagsasound para magiging kaaya-aya sa nakikinig. Ang props, pinagkakasya ni Jerry sa maliit na cabinet na ito. Nariyang nagtutunog siyang pintuan. May basagan. Wala kikilos na masama! Baril. O, doon na sa kanila yun. May tunog din ng padyak ng kabayo at nasusunog. Pero ang pinakapaborito raw niyang eksena, sampalan. Nung kumukulo ang dugo ko sa'yo, hayop ka! Hayop ka! Kung saan sarili niya mismo ang alay sa bakulaw. Kapag bugbugan, dito sa box na to, nasugatan ako. Hindi maiwasan dito sa grills na to, itong bakal. Pagpalo ko ng ganyan, kamay ko na pala. Nagbasag ako talagang naramdaman ko na parang may tumusok sa ano ko. Pagtingin ko, uy, sabi nga ng mga kasama ko, may dumudugo sa kamay mo. 16,000 pesos ang kita ni Jerry kada buwan. Tiyaga lang. Kasi ang hamon nila sa akin, pag pursigido ka dito sa drama, kailangan bato ka, maging matatag. Wala naman daw nangangahas mang-ahas sa trabaho ng mag-asawang Doc at Virgie. Sila lang naman kasi ang kilalang snake hunter o yung mga nanghuhuli ng ligaw na ahas sa Tarlac. Kaya nga ba sila binansagan ditong Zuma at Galema? Sir Zuma, pakiuli yun naman po itong cobra dito sa bahay. Delikado po. Habang nasa kalagitnaan nga ng interview, may nagpaparescue. Sa mismong bahay mo. Kailan mo nakita? Kung sakal na sa butas, pangukay, ito po ang pansungki natin. Sa bakanting loting ito, sinimulan nilang hanapin ang ahas. Ilang saglit pa, naispatan ang nakatagong kobra. Pero habang hawak ni Doc ang kobra, tila asintang aatake naman ito kay Galema. Ito po, Pangilo, kamandag po ng cobra. Ito po, kobrang ito po ay pakakawalan natin sa kabundukan. Doon po sa walang tao na hindi po makakapersyo, hindi po makakapatay ng tao.
mas matinding nanunuklaw raw sa kanila, kahirapan. Kung minsan, isang beses ka lang kumain sa loob ng maghapon. Hanggang naisipan nilang ang pag-rescue sa mga ahas, i-vlog. Isa nga sa advocacy namin ngayon ni Suma, yung matigil na yung merong mga na-aksidente. Dahil dito, kumikita na sila ngayon ng mahigit 10 to 50,000 pesos kada buwan. Ang dami nagbabasa, sabi, kinuha nyo yung cobra dyan, yung pinakawalan nyo sa bundokan, wala bang tao dyan makakagat. Para mabigyang linaw ang grupo, bumisita sa kanila ang mga tiga Department of Environment and Natural Resources. Yung unang-unang nilabag nila yung panghuhuli. Kasi yung panghuhuli, dapat kukuha sila ng permit. Kaya lang yung mga extreme cases, pagka nagpo-post na nga ng danger yan, immediately, syempre, re-respondihan na. Ang instinct ng tao, pag nakita kasi yung ahas, papatayin. Dapat i-turn over natin agad sa pinakamalapit na DNR office. Pero paglilinaw ng grupo, ginagawa lang nila ang panghuhuli kapag merong nanghihingi sa kanila ng tulong, lalo't napakamakamantag ng cobra. Susunod kami sa batas ng DNR, bawat mahuli namin ng cobra, turnover namin sa DNR. Mahalin ang trabaho para mamahalin ka rin nito.